Magandang gabi po muli sa inyong lahat. At kaya po ako'y narito ay dahil magbahagi ng salita ng Diyos. Ayan. So kung kayo po ay may mga Biblia, makibukas po kayo sa akin mula sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8. At ito po ay babasahin ko sa wikang Tagalog. Sabi dito, kaya't kami ay nagtitiwala at nasisiyahan na mapalayo sa katawan at mapasatahanan na kasama ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon minsan pa narito kami para magbahagi ng iyong salita. Salamat po o Diyos at patuloy na hinihiling namin ang inyong pagsama sa pamagitan ng mga salita, nawa ay mapagpala ang bawat isa na narito. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang mga salita mo ngayong gabi. Ito po ang aking panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So kapag naririnig niyo po ang langit, ano po yung nasa isip ninyo? Di ba po kapag naririnig, pag yung salitang langit ay pag nabanggit, parang ang ginhawa, no? Parang ginhawa. Parang ang ginhawang pakinggan kapag nabanggit ay langit. Kahit nakita mo lang yung nagugustuhan mo, di ba? Parang tulad noon, parang wala akong masyado ngayon nakikita na medyo mga kabataan dito. Diba? Sa panahon na lang ni pastor, ng mga nandito, ng mga pastor na medyo may edad na at yung ating mga kabrother na nandito at maging sa akin na medyo may edad-edad na rin, ikatonak ako ay medyo bata-bata pa at parang nagkakaroon pa ng crush, diba? Ng mga parang nagkakaroon ng diba, something sa isang lalaki o sa isang babae, diba? Parang sabi nga ay sa kanta ni Sheryl Cruz, kung hindi ako nagkakamali, ay meron siyang lyrics doon na kanta ng kapag nakikita ko siya, ako'y kinikilig at parang ako'y nasa langit na. Amen. So pagsalitang langit, makikita natin dito ng parang napakaginhawa at napakaganda, no, na pakinggan. O di ba? Kapag makita mo lang yung iyong parang sinisinta, no, pag makikita mo lang malayo pa lang ay parang ikaw ay kinikilig na at parang masasabi mong parang ako'y nasa langit na. Amen. Yun yung katotohanan na pag sinabi mong langit ay parang napakaginhawa at napakaganda. Amen. Na pakinggan. Parang wala ka nang hahangarin. Kasi nga kapag sinabing langit, lahat na ng magagandang bagay ay naroon na. Amen po ba? Amen. O parang wala masyado. Okay. So, langit, yon. Yung langit, ang kahulugan ng langit, ang langit ay isang lugar na kung saan ay hinanda ng Diyos para sa mga mananampalataya. Ito ay isang gantimpala na naghihintay sa atin habang patuloy tayong naniniwala. Amen. Kaya, ang ating pong topic ngayon na pag-uusapan is about heaven, a place God prepared. Amen. Heaven, a place God prepared. O langit na isang lugar na ihinahanda ng Diyos para sa atin na mga mananampalataya. Amen. So, kanina nabanggit ni Nanay na sila ay yung pamilya is pride-centered at napakaganda kapag ang isang pamilya ay talagang doon ay ang ating Panginoon. Na tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. So meron po tayo ngayon na tatlo na pag-uusapan patungkol sa langit na inihanda ng Diyos. Una, the beauty of the sky. Amen. So talagang napakaganda ng langit. Kung mababasa natin sa Biblia, ay napakaganda ng langit. O yung ang kagandahan ng langit. So, bakit maganda? Bakit natin masasabi na maganda ang langit? Dahil doon ay wala lang sakit na mararanasan tayo. Amen. Si Tatay Tom, siya ay namatay dahil sa
sakit. Ibig sabihin, nagsuffer siya ng sakit. Nung bago pa siya mamatay at maaring bawat isa sa atin dito ay mayroon ding dinaraanan o nakakaranas ng sakit. Amen. So, sa langit ay napakagandang lugar dahil doon ay wala ng karamdaman o sakit tayo na mararanasan. Dahil sabi sa Revelation chapter 21 verse 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanyang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na rin magkakaroon ng pagdadalamhati o pagtangis man. Amen. So, itong langit ay napakagandang lugar na kung saan ay wala nang paghihirap tayo na mararanasan. Wala na tayong sakit na mararamdaman. At wala na din na rin tayo luluha. Yan. Kasi sabi niya dito ay, doon sa langit ay papahirin ang luha sa ating mga mata. Pag tayo pinapaiyak ng mga ng kapwa natin o ng mahal natin sa buhay, pinapahid ba nila yung luha natin? Pero ang sabi ng hindi no po, lalo na kung ay kasi apahirin nga ni, ay saktan ka nga ni. O di ba? Kasi nga ni apahiro na ida ka to ay saktan nga ni, kay hapos nga ni kag imong kalooban, apahiron ba ka to nida? Ay pero dito, sa sinabi dito sa Revelation, ay papahirin ang ating mga luha. Amen. Kaya, ang langit ay napakagandang lugar. Kasi mismo ang Panginoon ba naman ang magpapahid ng luha mo? Wow! O di ba? Ay kung iyong na asawa, minsan ay, di ba, pag medyo lambing-lambing at medyo nagkasuay-suay kayo ay, di ba, ay, pag medyo matagal-dagal na ay pa hindi rin makatiis, no? Siyempre, makatiis ka sa maghapon. Ay, ma-outside ka lang buka pag ikaw ay, di ba? Ay, pag hindi mo inalo-alo yung iyong asawa, ay, di ba, medyo pag umiiyak ka ay pa ginaganyan-ganyan. Ay, di ba, bang sarap ng pakiramdam pag ganun yung ginagawa sa'yo? Pero, lalo na kaya ang ating Panginoon ang magpahid ng ating mga luha. Amen. So, yun yung kagandahan ng langit. Hindi na rin magkakaroon ng kamatayan dahil yun ay habang buhay na kaginhawahan ng ating mararanasan. Wala ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon ng dalamhati o mga pagtangis man doon sa langit. Yun yung kagandahan ng langit. O pirot man sapagkat ang mga naunang bagay ay lumipas na. Amen. So yun yung kagandahan ng langit. Tumatangis tayo dito. Dahil sa dami minsan ng ating mga pinagdadaanan, mga problema. Diba? Lagi ako natangis. Pag walang pambakay suya. Katatangis, no? Pakihirap kaya, no? Dito sa langit, wala na tayong pagbili ng ulam. Hindi na tayo mamumroblema. No, minsan ay nakakaramdam tayo ng kirot ng ating mga puso. Amen. Lalo na doon sa mga kabataan na mga, di ba? Kapag medyo nagsuay sila ng kanyang minamahal. O di ba meron pa nga humahantong sa pagpapakamatay. Kaya yun, yung kirot na nararamdaman natin ay hindi na natin mararamdaman. Kaya masasabi natin sa langit ay napakaganda. O so hindi ba natin nanaisin na tayo ay pumunta sa langit? Yan, gusto daw ni nanay. Amen. So yun yung wala ng sakit. And then, lugar ng kasiyahan o kaligayahan, ang langit. Amen. Kung dito nga ay talagang pag pumunta ka sa isang lugar at talagang nasisihan ka at nagagalak ka, no, tuwang-tuwa ka. Ano pa kaya sa langit? Yan. So sabi sa Psalms chapter 16 verse 11,
iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay. Sa iyong harapan ay mayroong kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanang kamay ay may mga kasayahan magpakailanman. Amen. So ang lugar ng langit ay puro kasiyahan na lamang at puro kaligayahan. Wala na tayong gagawin doon, kundi magpuri at sumamba sa ating Diyos na buhay. Amen. Wala na tayong gagawin doon, kundi maging masaya at maging maligaya. So, ano pang ginagawa natin dito sa lupa ay puro naman halos kahirapan, kalungkutan, at kirot ng puso ang ating nararamdaman. Minsan nga kapag tayo, di ba? Kapag tayo ay nakakaranas ng mga problema na sobrang bigat, no, lalo na pag nasasaktan yung ating kalooban, na dulot ng kapwa natin o kung sino pa man, parang nakakasabi tayo ng parang gusto ko nang pumunta sa langit. Amen? Kasi doon ay wala nang kalungkutan, wala nang sakit, wala nang kirot na mararamdaman, kundi ay puro kaligayahan na lamang. Amen? Kaya yun yung lugar ng langit. Napakaganda ng lugar ng langit. Yan. So ano pa? Ang langit ay kamanghamanghang bagay or marvelous things. Sabi sa 1 Corinthians chapter 16 verse 11, but as it says, the things that God has prepared for those who love Him have not yet been revealed with eye, nor ear, nor heart of man. Amen. So, ibig sabihin ito ay yung inihanda ng Diyos na napakagandang sorpresa sa bawat isa sa atin na naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoon. Na ang katunayan ng sabi sa Biblia ay hindi pa naihayag dito, hindi pa nakikita ng ating mga mata at naririnig ng ating mga tenga o kaya man ay ng puso ng mga tao. Ibig sabihin, kung dito naririnig natin yung magagandang bagay, ano pa kaya sa langit na mas may sorpresa na ang Panginoon ay nakahanda doon na pagdating natin doon ay hindi natin alam kung ano yung bagay na yun. Basta ang masasabi natin ay napakagandang bagay doon sa langit. Amen. So yun po yung kagandahan doon sa langit. Kaya naisin po natin na tayo ay mapapunta doon sa langit. Dahil ito yung lugar na napakaganda. Kung tayo naghahangad ng, sa mga lugar, iba't ibang lugar dito sa Pilipinas na napakagandang lugar, di ba? Hindi lang natin marating dahil nga minsan sa kakapusan at wala talaga naman tayo talaga ng pera na lang doon sa mga meron dito, katulad ni attorney, may kakayahan yan pumunta sa Israel o saan, pero ako talaga pero kung may pananampalataya naman talaga sa Diyos, ay pwede kang makarating doon kahit wala kang pera. Kung kalooban ng ating Panginoon at tayo nananampalataya sa ating Panginoon. Amen. So, yun yung kumbaga ay naghahangad nga tayo na pumunta doon sa mga lugar na magaganda. Diba? Pero mas marami, lalo na doon sa hindi nakakakilala sa ating Panginoon, hindi nila alam yung lugar na langit na kung saan ay hindi nila inaasam at minimithi na makapunta doon sa langit. Pero mapalad ang bawat isa na narito dahil alam nyo kung ano yung kagandahan ng langit. Sa gayon ay nagnanais tayo na habang narito tayo ay gumagawa tayo ng kalooban ng Diyos para makamta natin yung langit na napakaganda. Amen. So yun po yung langit na mayroong kamanghamanghang bagay doon na hindi natin alam kasi hindi pa naman talaga tayo nakakapunta sa langit, pero may mababasa naman tayo sa Biblia, pero as in hindi talaga natin nakikita kung anong hitsura talaga nung langit. Pero ang sinasabi dito ay mayroon talagang maganda. Hindi pa natin nakikita ng mga mata at ng mga ating mga tenga, hindi pa natin naririnig. Pero mayroong napakaganda pa na tayo na mararatnang doon sa langit. So yun po yung una
na yung heaven, a place God prepared. Yung una po ay the beauty of the sky. And then, pangalawa po, the way to heaven. At alam na alam nating lahat yan na kung sino yung way sa heaven. At yun ay makikita natin sa John 14:6 na, and the way, the truth, and the life, no one comes to the Father except through me. At yan ay si Jesus Christ. Amen. So, tayo po ay mamuhay ng righteous. Yan. Para po marating natin yung kung saan ay kumbaga yung ating Panginoong Jesucristo ang siyang daan no ng papunta doon. So mamuhay po tayo ng matuwid. Sabi sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat na nagsasabi sa akin Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. Amen! So, sad to say, marami ang mga anak ng Diyos na hindi pa alam talaga yung katotohanan at hindi sumusunod sa kalooban ng ating Diyos, Ama. So, yun yung kumbaga, sabi nga at katunayan dito ay sinasabi sa Biblia na hindi lahat na nagsasabi ng Panginoon, Panginoon ay papasok. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, papasok tayong lahat. Papasok tayong lahat doon. Amen. Sa langit. Dahil ang way papuntang langit ay ang ating Panginoong Jesucristo. So, kailangan po tayong mamuhay na tayo ay righteous. And then, preparing our hearts. Yan. Dahil si Jesus ang way papuntang heaven, kailangan po natin na i-prepare na yung ating mga puso. Hindi natin alam kung kailan ang dating. Amen. Mamaya, baka nandyan na siya. Bukas, isang araw, sa makalawa. Di ba? Hindi natin alam. Kailangan lang po nating maghanda. I-prepare po natin lagi yung ating mga puso. Dahil itong puso natin ang tinitingnan ng ating Panginoon. Kailangan i-prepare lang po natin yung ating mga puso. Sabi sa Philippians chapter 3 verse 20, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from the Lord Jesus Christ. Yan. So, hindi naman po talaga tayo dito. Ang mamamayan po at tayo po ay mamamayan natin ay ang langit. At naghihintay po yung ating lugar na yon para sa ating kung kailan na, no? Katulad ni tatay, maybe talagang sure na talagang siya ay nando na. Amen. Kaya parang mas mapalad si tatay, no? Kasi nauna na siya. Nakakamta na niya yung sinasabing kagandahan ng langit. Amen. Kaya, naghihintay sa atin. Yung puso po natin ang lagi po nating babantayan. I-prepare po natin yung ating mga puso. Para tayo po'y nakahanda at tayo po'y mamuhay lagi ng matuwid sa paningin ng ating Panginoon. Amen. Okay, the last. Ay, salamat. Matatapos na rin. Makakapag-merienda na tayo, no? Kung may merienda. Okay. Ang pangatlo po. Yan. The meaning of heaven in our life today. Yan. Ano ba yung kahulugan ng heaven sa ating mga buhay ngayon? The believer's hope. Amen. Tayo na mga mananampalataya ay may pag-asa. Yun po yung meaning ng heaven sa buhay natin ngayon, ngayong mga panahon. Tayo na mananampalataya ay mayroong pag-asa. Sabi sa Roma chapter 8 verse 18, for our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us.
Ang kaluwalhatian ay mapapasa atin, ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. So, hindi pa, no, sa mga nararanasan natin, na mga suffering, no, yan ay hindi may ikumpara doon sa darating na ating mararanasan kapag tayo'y narona sa ating Panginoon at tayo'y mapupuspos ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Yung mga pagtitiis na nararanasan natin ngayon, hindi maikumpara sa darating na kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya bilang mananampalataya, mayroon tayong pag-asa. Amen. Kaya pasalamat po ang bawat isa sa atin na talagang tayo ay nakakakilala na mumuhay tayo ng righteous sa paningin ng ating Panginoon sapagkat yung ating mga nararanasan na yan na mga kahirapan at paghihirap, pagtitiis sa mundong ito. Kasi ang mundong ito talaga ay sobrang sama na ng mundong ito. Bulok ang mundong ito, sa klaro yan. Amen. Kaya kung tayo ay nagpapadaig sa ginagawa ng mundong ito, hindi natin mararating yung sinasabing kagandahan ng langit. Pasalamat tayo sa ating Panginoon na kahiwalay tayo sa mundo. Amen. Pero kung tayo nakikiisa pa sa ginagawa ng mundo, makakasiguro ka ba sa iyong sarili? Katulad ng sinasabi ko kanina at sinasabi din sa video. Kapag tayo'y naabutan ng ating Panginoon na hindi nakahanda ang ating mga puso, saan tayo pupulutin? Kailangan na tayo ay maging righteous sa paningin ng ating Panginoon. So yun yung meaning ng buhay natin ngayon. Tayo ay may pag-asa. Kaya bilang mananampalataya, kailangan tayo ay magpatuloy. No, wag tayong mainip na sasabihin na ang tagal naman ng Diyos, diba? Ang tagal naman yung sinasabi nila, yung kanununuan pa namin yan, sinasabi darating na ang Panginoon, diba? Ako nga ay ilang taon na ako ay ganun din yung narinig ko ng bata pa ako, musmus pa akong bata. Bakit nga ni Lord ay hanggang ngayon ay wala pa nga ni, no? Parang minsan ay mapapaano rin kita mapapa-agree din tayo sa mga unbeliever. Kalukuhan. Kanununuan pa namin ay imaway na. Asing wala para naabot tong enrolled Ginoo. Ay maghintay lang po tayo. Ihanda lang po natin lagi yung ating mga sarili. Dahil tayo ay mayroong pag-asa. Amen. So, ano pa? Yung blessings of righteous life. Yan. Yun yung pinakamaganda, no? Pagdating sa salitang blessing. Wow, di ba? Sino yung ayaw ng blessing? O, di ba? Ito yung napaka-sarap pakinggan at gustong-gusto ng karamihan pagdating doon sa salitang blessing. So, yung blessing of righteous life. Sabi sa Matthew chapter 5 verse 12, magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Amen. So kapag tayo po ay nilalait nang dahil sa pagsunod natin sa ating Panginoon, mapalad ang bawat isa sa atin. Amen. So ito po araw-araw, ito pong panglalait na ito, araw-araw ay aking nararanasan sa buhay ko. Sa totoo lang po, makanta ako ng praise and worship. Ay buti mo, Panginoon. May masigaw sa iyo, may maukaw sa iyo ng, ay hindi bagay. O diba? Anong ibig sabihin nun? Persecution, yung pag-persecute mo sa isang tao. Na ano yung ginagawa ng isang tao? Bakit mo sinasabihan ng ganyan? Ibig sabihin nila, like ka ng dahil sa Panginoon. Sabihan ka ba naman pag siguro yung iba sabihan ng, ay hindi bagay, nakanta lang naman ako, hindi daw bagay. Ibig sabihin sa kanya bagay? O, anong ginagawa ko? I praise the Lord. Patawarin mo Panginoon siya sa kanyang mga sinasabi. Hindi niya alam ang kanyang mga sinasabi.
at mag-ininuman at maghihinayakhakan at magparungong, simba ko na simba. O diba? Ay, as hindi ka rin gumaya, magsimba ka rin. O diba? Pero hindi po ako nagsasabi ng ganun. Pagkos, ang ginagawa ko, pumupunta ako sa isang lugar na kung saan nag-isa ako tahimik, nananalangin at iniiyak sila sa Panginoon. Dahil hindi galit ang nararamdaman ko sa kanila. Ano nararamdaman ko? Awa. Dahil alam ko na kapag nilait mo isang tao nang dahil sa Panginoon, mapapahamak sila. Amen. Sa totoo lang po, nararanasan ko yan hanggang ngayon po. Araw-araw, nararanasan ko ang panglalait. Siyempre, lagi po ako sa simbahan. Masimba po ako dyan sa Udjongan, sa umaga. Sa hapon, mapunta na naman ako sa Amatong. Magpapahayag na naman salita ng Diyos. Tuwing Miyerkules, magbabahay-bahay ako. Pupunta ako doon sa mga tao, sa mga bahay-bahay. At nakikita nila na ganun yung ginagawa ko. Mapunta ng prayer meeting, minsan ma-attend dyan sa Udjongan dahil minsan meron din akong speaking engagement. O mapunta na naman ako madaling araw tuwing Martes sa upper room. Magpapahayag na naman ng salita ng Diyos. At tuwing Biyernes ng gabi, mapunta sa radyo natin. Pero grabe yung ginagawa ng kaaway sa buhay ng mga tao na yun. Pero alam ko na ang kaaway ang nag-uudyok sa kanila. Dahil ang kaaway, alam naman natin na galit sa ginagawa ng anak ng Diyos. Galit na galit sa pagpayungot mo sa Panginoon. Galit na galit doon sa mga naglilingkod sa Diyos. Yung buong puso na naglilingkod sa Diyos. Kaya inaari ko na lang araw-araw na siya ginagamit ng kaaway. Amen. At ipinapanalangin. Amen. Lalo na pag medyo ang binibless ka ng Panginoon. Kasi yung sabi dito ay yung blessing yung mararanasan natin. Sa klaro yan po, makikita sa isang tao na sumusunod sa Panginoon at doon sa tao na hindi sumusunod sa Panginoon, makikita kung paano sumusunod ang blessing ng Panginoon. At doon sa tao na nagpapanglait, doon sa lingkod ng Diyos o doon sa mga sumusunod ng Diyos, sa hindi sumusunod sa Diyos, makikita yung buhay. Malaki yung kaibahan ng blessing na dumarating doon sa sumusunod sa Diyos, yung namumuhay ng righteous sa Panginoon, at yung tao na hindi naglilingkod sa Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon. Napakabuti ng ating Panginoon, lalo't higit sa ating mga sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. So yung blessing, kapag ikaw righteous, yan, makakamta natin. Lalo't higit na tayo ay talagang makakaharap natin ang ating Panginoon. Yun yung pinakamalaking blessing sa buhay natin. Amen. So yung mga bagay-bagay lamang dito sa lupa, yan po ay naglalaho. Bali walang lahat yan. Pero yung blessing na makaharap natin ang Panginoon balang araw, yun yung napakalaking blessing na matatanggap ng bawat isa sa atin. So, and then the last, sharing the salvation message. Yun. Yung kailangan po natin gawin lang dahil napakarami pa po nang hindi pa nakakaalam ng salita ng Diyos. Napakarami pa ng mangmang sa katotohanan. Kailangan po natin i-share din natin. Kung alam natin po sa sarili natin na tayo ay ligtas na, i-share din po natin kung sa alam natin na wala pang kaligtasan. Kilala naman po natin kung meron tayong mga kakilala, katrabaho, kaibigan, o kung sino pa man yung nakikita natin na tila ba wayapa at hindi paligtas ang kanilang buhay, ay tayo po ay mag-share ng kaligtasan din. Dahil tayo po ay nag-enjoy na doon sa kaligtasan na mayroon tayo. Sabi sa Mark chapter 16 verse 15, and he said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Amen. Wala pong pinilian. To all creation. Lahat sa lahat ng nilalang. Amen. So tayo po ay maging masipag lang sa paghayo. So diyan po sa Amatong talaga, binabahay-bahay ko hanggang sa kabundok-bundukan. Hindi ko po alintana yung pagod,
yung hirap at sakripisyo po pati bulsa. Diba? Siyempre, dapat pumunta ka, medyo meron kang dala-dala. Pero para medyo, siyempre, hindi lang naman puro word of God yung dala mo. No, may kasama na din siyempre na medyo any kinds, no? So, tuwang-tuwa sila. So, napapatanggap sa Panginoon. So, ang langit ay hindi lang basta ninanasa, subalit isang katotohanan, lugar na naghihintay sa ating pagdating. Kaya't magpatuloy na maniwala para maihanda natin ang ating mga sarili para matanggap natin ang napakadakilang gantimpala. At yun po ang salita ng Diyos ngayong gabi. Naway tayo na pagpala ng kanyang mga salita. Amen.